At least, nandun na yung pinakaminsahe na po. Para makita nyo po yung kanilang inawit, sa Pilipos 2 po yan. Na po? Chapter 6 hanggang 10. Yan po yan. Na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, bagkus sinubad niya at nagkatawang tao. Nung maging katawang tao, pinili niya yung katayuan ng isang alipin, mas mababa pa sa tao. Na po? Para ihandog ang kanyang buhay sa atin. Na po? Now, darako na po tayo sa isang napakalagang pag-aaral. Sama po yung dalamunan ko. Ngala-ngala, lahat. Hindi talaga ako tinigilan ng ano. Okay? Yung ating topic, nabanggit ba yung ating teksto? Okay. Maging mapanuri. Biblia ang batayan. Ano po? Yan po. Maging mapanuri po tayo. No? Okay? Muli, tayo po ay manalangin. Hilingin natin ang basbas ng Diyos. Amang banal, salamat po muli. Patuloy, Panginoon, ang iyong pangangasiwa, pangunguna, panghahawakan. Lalo na, Panginoon, sa panahon pong ito na may dinaramdam po ako, patuloy na pinagtatagubilin ko po ang pagpapatuloy ng iyong gawain. Pagpalay mo po, Diyos, ano man ang mga bagay, Panginoon, na ngayon maging pagpapada sa pangkalahatan para sa amin. Tiwala po ako na sa bahagi, Diyos, ng iyong kapangyarihan. Pagkakalumo po, Diyos, ang ganap na kaunawan sa bawat isa na mapanghawakan namin, Panginoon, ng katotohanan sa mga bagay na kaganapan, O Diyos, na nagaganap, Panginoon, sa paligid, O Diyos, ng sanglibutan. Pagpalay mo po kami lahat. Pangangasiwa ng banal na Espiritu ang ipagkaloob mo po sa amin. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Mga minamahal, nasa huling yugto na po tayo ngayon. Ang sabi po ng talata, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Okay? Marami ang papanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Okay? Nasa huling yugto na po tayo ngayon sa ating mga kapanahunan. Marami na pong nagsisilitawang nagpapamalas ng tinatawag na kapangyarihan. Na mga kababalaghan. Ng mga kagalingan sa bahagi ng kanilang yung lalo na yung mga tinatawag nating mga prophet o preacher. Talamak na po ngayon ang sistema ng gawain sa halip na isentro po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ipaliwanag lahat ang salita ng Diyos, pero nagaganap mas mahaba ang oras na nauukol at nasasayang sa mga bahagi ng kanilang performance na kung ano-ano ang mga ginagawa. Nang kalimitan, pinipilit nilang ilagay ang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga sarili. Hindi sa galaw ng Diyos, kalooban ng Diyos, at sa galaw ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Meron ba tayong nahanda? May video ba tayo dyan? Okay, pakita nga natin. Voted for 7
Marami pa po yan. Mayroon pa po dyan na yung ano lang ng kamay na ganyan, buwal kayo lahat. Na po, yan po yung mga uso po ngayon. Na po, nasa halip na ipaliwanag ang salita ng Diyos, gamitin ang katotohanan, ito po yung mga nagaganap po sa kasalukuyan. Na po, nangingisay, ang iba bumubula ang bibig, ang iba dada ng dada, salita ng salita, na kung ano-ano na hindi na maunawaan. Na po? So, ang iba sumusuka, maraming kaparaanan. No? Ang iba nagdadada, salita ng salita, na walang kawawaan. Yan po. Kung tawagin po yan, kalimitan, divine healing, anointing, tawag yan, of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, holy laughing, wala pa dyan yung holy laughing, tawa ng tawa yan, tawa ng tawa, no? Buwal na yan, pero tawa ng tawa yan, no po? Then, speaking in tongues, slain by the Holy Spirit, marami po yung ibang klase, ano po? Kaya makikita po natin, lahat pong yan, yung mga sistema pong ito, inaakap po ng marami. Ano po? Sa kabila ng ingay, kaguluhan, sigawan, o anumang mga bagay na nagaganap. Ano po? Hallelujah, praise the Lord, kung ano-ano. Kaya makikita nyo, may tumatalon. No? Walang tigil yan. Halos may ikot yung Coliseum, naiikot yan talon ng talon kasi andun yung Holy Spirit sa kanya, yung sabi nila ganon. So yan, pag-aaralan po natin lahat ng yan. Ang sabi ng Biblia, mga unang Korinto 14, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia na mga hinirang ng Diyos. Hindi po yung ganong sistema. Ano po? Na wala ng kawawaan, may tumatalon, may bumabagsak, may nangingisay, lahat pong yan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ano po? Makikita natin yan mamaya sa ating mga pag-aaral. Okay? So, hinahanap ko po ito sa Biblia sa panahon ng ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Yung ganitong sistema. Na po, hinahanap ko yan. Maging sa panahon ng mga apostol na wala ng ating Panginoon Kristo, makiat na. Wala po akong makita na ganitong sistema ng ganyang ayos na mga kaguluhan. Na po, ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ng mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kaya kung makikita nyo dyan, mayroong pinipilit mabuwal, no? Kinakahig naman yung nililihan sa ganon. Binibigay niya yung ang kapangyarihan sa kanyang sarili. Yun ang po ron. Kasi pinakikita ng Diyos, ng banal na Espiritu, na wala siyang kapangyarihan. Marami pong ganyan. Now, kaya nagbabala si Apostol Pablo sa Colosas 2:8 na yan. Tradisyon, karunungan ng tao. Now, pag-aralan po natin, baybayin po natin yung katotohanan sa banal na kasulatan. Bago po umakyat ng langit ang ating Panginoon Kristo, nag-iwan po siya ng kataga. Mga Gawa 1:8, ang sabi po niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi. Tandaan po ninyo, dalawang kataga, kapangyarihan at saksi. Tandaan po niyo yan. Magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig.
darating ang banal na Espiritu. Pag wala na si Kristo, yan ang papel nun. Pag wala na si Kristo, now, sabi dyan, power. You will receive power. Kapangyarihan. Ano pong kapangyarihan po yan? Ang sabi ng isang statement of faith ng charismatic Pentecostal, yung pinakaano ng G12, Bishop, ang sabi niya, nung bumaba ang Holy Spirit, nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Yung binasa natin sa responsive reading. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Yun ang baptism of the Holy Spirit. Kanila yun. Alisin nyo sa isip nyo yun. Hindi yun. Hindi yun ang baptism of the Holy Spirit. Kung titignan po natin, ang ipinangako dyan ng ating Panginoon Kristo, pag dumating ang banal na Espiritu, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Power sa inyong sarili. Titingnan natin mamaya kung anong power yan. Yun ang mapapasa inyo, hindi yun baptism of the Holy Spirit. Okay? Now, ang sabi nila, yun po yung ebidensya ng baptism, kinakailangan kang magsalita ng mga iba't ibang wika. Iba't ibang wika. Tandaan nyo, wika, pag sinabing wika, lingwahe. Yung naiintindihan. Magsalita man ako ng Chabacano dito, hindi nyo maintindihan, pero baka may iba na mga dyan na nakakaintindi. Ganun yun, lingwahe, human language. Hindi yung katulad na nagaganap po ngayon, na iba-iba, kung ano-ano na lang. See? Ganyan yan. Speaking in tongues yan, ang tawag nila dyan. Hindi yan. Lingwahe ng buong mundo ang tinutukoy dito. Kaya pag binasa nyo sa 14, 1 Corinthians chapter 14, ang sabi dyan, maraming lingwahe sa buong sanglibutan at lahat ng yan may kahulugan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi yung kung ano-ano na lang. Okay. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita ng walang kawawaan, walang direksyon, walang kahulugan, ito po yung tinatawag nilang speaking in tongues na baptism of the Holy Spirit. Evidence na kapag ka nagsalita ka ngayon, nabautismuhan ka ng Espiritu Santo. See? Yan ang problema. Sino dito na kaya nakaranas si speaking in tongues? Pakitas lang kamay. Karanas ka? Karanas ka rin. So, palagay nyo, naintindihan ng mga nakarinig? Wala. Ikaw, naintindihan mo rin? Wala rin. So, anong pakinabang? Wala. Kita ninyo? Pansinin nyo kung anong espiritu mamaya sa inyo. Pagtatapos natin, makikita nyo kung anong mayroon kayo. Dito kinakailangan na intindihan ng mga nakikinig, na nakakarinig. Bagamat hindi naintindihan na nagsasalita, dahil Espiritu na nagkaloob, kapangyarihan yon. Makita nyo, nung bumaba ang Holy Spirit, yung sabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng kapangyarihan, nagkaroon sila ng kapangyarihan magsalita ng iba't ibang wika ng 16 countries na nandyan sa ating responsive reading. 16 na bansa. Kaya mo bang i-trace yun? Galatians chapter 2, verse 11. Maring hindi na tayo makakasunod yan, Ang sabi dyan? Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar, nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Palatandaan na yung ipinangako ng Panginoon, bago siya umakyat, andyan na. Naiibang tunog. Okay? Verse 3. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Dilang apoy. Ano yan? Nature.
na larawan na pinakikita ng Diyos? May nakita kayong apoy? Wala rin. Okay. Anong larawan ng Diyos? Nung kausap, pumunta si Moises sa Mount Sinai, nakita niya nagliliyab. Sinong nakakaalam ng kwento na yan? Ha? Nakita niya nagliliyab. Sabi niya, bakit nagliliyab ang puno? Bakit hindi naman natutupok? Nung lumapit siyang ganyan, ang sabi ng Diyos, Moises, hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat banal ang kinalalagyan mo, kinatatayuan mo. Nagsalita mula sa puno. Ang inilaraw doon, ipinakita ng Diyos yung kanyang kaanyuan sa pamamagitan ng apoy. Pagkatapos, sa Exodus chapter 19, verse 18, ang sabi diyan, tipunin mo ang mga Israelita sa paanan ng Mount Sinai kasi magpapakita ako sa kanila. Nung nandun na sila lahat, punong-puno yung usok ang Mount Sinai. At pagkatapos nun, sumunod, nagliliyab na apoy. Nakukuha niyo ibig sabihin? Ipinakikita ng Diyos yung kanyang larawan. Pero mayroon pong katawan, mukha ang Diyos. Okay. Diyan nalalayo na tayo. Now, dito ngayon, nung dumating, di lang apoy yung lumapag sa kanila. Patunay na ito yung pangako ng Diyos sa kanila na darating ang isa pa. No? Ang banal na Espiritu. Okay? Verse 4, at silang lahat ay napuspos. Napuspos. Filled by the Holy Spirit. Hindi po yan para magsalita o nabaptize ka. No, hindi. Napuspos ka. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkalob sa kanila ng Espiritu. See? Nagsipagsalita sila ng mga lingwahe. Sa verse 11, talon tayo. Verse 11 na. Mga Cretense at mga Arabi ay nangakaririnig ng nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. You see, sa susunod, medyo malalim ang pagkakasalin niyan. No? Mayroon mas maliwanag pa dyan. Gumamit tayo ng ibang yung sa ating ginagamit na pangkalahatan. No? Ang sinabi diyan, lahat narinig nila, naunawaan nila, yung bahagi ng nais ng banal na Espiritu, upang ipahayag sila sa kanila yung kahangahangang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Naintindihan nila na ibig sabihin, ang Diyos gumawa sa bawat isa sa kanila sa kahangahangang mga pamamaraan na naganap sa kanilang mga buhay. Salita po yun. Wika ng lahat ng bansa doon. Ehipto, lahat, Crete, Pamphila, lahat pong yan. Bagamat hindi na unawaan ng mga alagad yung kanilang sinasaysay, pero naintindihan ng mga nandun, ng mga nakikinig. Okay? Now, ang problema, paano tayo ngayon? Hindi tayo nakaranas na magsalita ng speaking in tongues. Hindi na tayo ligtas. Hindi tayo nabautismuhan sa banal na Espiritu. Hindi tayo ligtas. Mabuti yung dalawa, nakaranas. Yan ang problema. Sinong naniniwala na nabautismuhan siya sa banal na Espiritu? Pakita siyang kamay. Praise God. Praise God. So, hindi kayo nakaranas mag-salita. Okay. Liliwanagin natin yan. Una, paano nangyari? Nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Sa 1:12, dyan po yan. Pinagkalooban ka ng karapatang maging anak ng Diyos. See? Anong resibo mo bilang isang anak ng Diyos?
Anong official receipt na napasayo bilang anak ng Diyos? Okay? Anong kontrata mayroon ka bilang anak ng Diyos? Yun. Yung isang mag-asawa, tulad yan, kapatid na Sharon, kapatid na Mike. Pag tinanong sila na nagkakasal, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba? Si babae na maging asawa mo. Pag sinabi niyang I do, yung dalawa, may karapatan sa isa't isa. Ito po, may kontrata po sila. Ano yun? Tama. May kontrata silang panghahawakan. Pero kung yung isa sasagot na ayaw ko, wala yung kontrata na yan. Di ba? Ganun ang bahagi ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Contract. Na po. So, nung tanggapin po natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, na po, ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Nagsasalita dyan si Juan Bautista. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Higit siyang makapangyarihan kay sa akin ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Si Kristo na ang tinuturo niya. Once na tinanggap mo si Kristo, hello? Tandaan po natin, once na tinanggap mo si Kristo, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na bahagi ng bautismo sa Espiritu. Si Kristo mismo ang magbabautismo sa Espiritu. Nakukuha po natin. Sa pagkakaroon mo ng relasyon sa Panginoon, siya mismo ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Okay, paano nangyari yun, Pastor? Alam niyo, tinanong yan sa akin. Paano nangyari yun? Na nag-aano siya sa Espiritu Santo. May tarong mayroon namang Espiritu Santo. See? Yan ang tanong doon. Samantalang wala pang Espiritu Santo, nandun pa. Kaya sinabi ko, ito, persona. Persona yan. Ito, persona. Ito, persona, Holy Spirit. Kaya ang tawag natin yan, Ama, Anak, Espiritu, tatlong persona sa iisang Diyos. Mahirap matanggap yan ng marami. Ang daming hindi naniniwala dyan. No? Pero ang kadiyosan, mayroong tatlong persona. Dala-dala ni Kristo na i-represent niya yung persona ng banal na Espiritu sa panahon ng kanyang ministeryo. Kahit wala pa, hindi pa bumababa. Yung presensya ng Diyos nasa kanya. Nakukuha ba natin? Nasa kanyang presensya ng Diyos. Colosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kalikasan ito, taglay po niya yan. Ang wala lang dyan, yung kanyang persona. The persons of God, the Father, and the Holy Spirit. Pero yung kanyang persona ng kanyang kadiyusan, taglay niya. Pumasok sa laman. Kailangan ng laman na nasasaktan. Kailangan ng laman na magdaramdam. Kailangan ng laman ng lahat ng kasakitan. Kailangan ng laman na magkaroon ng dugo. Kasi sa kanyang kamatayan, ito ang pamamaraan ng pagtubos sa bawat kasalanan ng bawat isa sa atin. Tinutubos, nililinis lang yung mga tao sa lumang tipan sa pamamagitan ng hayop. Dugo ng hayop na inaandog. Ano po? Ngayon, ito na mismo, bumaba na ang Diyos. Okay? Yan, makikita po natin dyan. Andyan ba yung 1 John chapter 5, verse 7? Unang 1? Wala? Okay.
King James Version, hindi yan. Yan nga. Okay? Ang sabi sa, kahit nabuksan nyo sa maliit na Bible, nandyan yan, 3 ang nagpapahayag sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang 3 ito ay iisa. Yan ang ano po ron. Okay? Now, si Kristo ang nagbabautismo. Okay? John chapter 20, verse 21 to 22. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Okay? Wala pa diyan ang presensya ng banal na Espiritu. Ha? Pero nagbibigay na siya. Nakita nyo? Wala pa diyan. Andon lang the presence ng kadiyusan na nasa Kanya. Nakukuha natin? Pansinin nyo, ang una, kapayapaan ang sumainyo. See? Ang sa Diyos, kung magkaroon man siya ng bahagi ng pagpe-perform, kapayapaan ang sumainyo. See? Walang nabubuwal. Walang nangingisay. Walang tumatalon o anuman. Na po? Ang makikita mo, kapayapaan ang naroon sa bahagi ng pangkalahatan. Sapagkat yan ang ano niya, kapayapaan ang sumainyo. Kaya wala ka makikita na may nagdadada, may bumubula ang bibig, may sumusuka. Wala. Dahil ito, may basbas ang Panginoon. No? Pangalawa, nasabi niya, hiningahan niya. Bago siya umakyat yan, hiningahan niya ang bawat isa. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Yung presensya ng Espiritu Santo napasa kanila. See? Yan ang tinatawag nating bautismo. Bakit hindi mo naranasan na magkaroon ka ng mga nararanasan po ngayon? Na po? Kapag ito po, ang bahagi ng pagkaroon mo ng relasyon sa Panginoon, kasunod po niyan ang tinatawag na bautismo sa Espiritu. Now, sabi ng Juan 16, talatang 7. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa kabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. See, makita nyo, nung andito pa ang presensya ng ating Panginoon Kristo, wala ang persona pa ng Holy Spirit. See? Pero nandun na ang bahagi ng presensya. Na po? Kakalob na siya ng banal na Espiritu. Okay? Talatang 12. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Bakit? Hindi maunawaan. Hindi maunawaan. Pag nagsalita siya ng parabola, tinataon sa kanya kung anong ibig sabihin. Pinaliliwanag pa niya sa kanya mga alagad. Kasi, pag sinasabi niya, Panginoon, ba't sinasabi mo sa pupuntahan mo, hindi kami makakasunod, hindi nila maunawaan. See? Nung sabihin ng Panginoon, marami nakakarinig, gigibain niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Temple sa Jerusalem. At muli ko itatayo sa loob ng 3 araw. Taka yung mga lahat. 46 years na itinayo ito, itatayo mo lang sa loob ng 3 araw. Hindi nila makuha nang tinutukoy niya yung kanyang katawan. Sisirain ang kanyang katawan, pero muli niyang itatayo sa loob ng 3 araw.
Hindi siya maunawaan. See? Ang sabi ni Filipe, Panginoon, lagi mong binabanggit, 1:14, talatang 8:9. Lagi mong binabanggit ang Ama. Ipakita mo sa amin ang Ama. Kasama na niya yun. At ito'y magiging sapat na sa amin. See? Ang sabi ng Panginoon, di ata't malaon mo na akong nakakasama, Filipe. Hindi mo pa nakikita at nakikilala ang Ama. See? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. You see, the presence of the Father, na kay Kristo rin. See? Yung nakakita kay sa Ama, nakakita kay Kristo, nakakita kay Kristo, nakakita sa Ama. Yung sa ano man sabihin ng Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu, yung presensya ng banal na Espiritu, pwede niyang ibigay. Sapagkat siya ay nasa kadiyusan. Kaya sabi ko, kahit na makikita nyo, okay, ano pa? One size. No, hindi pa. John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. See? Hindi siya maunawaan dyan. Kaya marami nagsasabi na isa lang ang Diyos. Tama yun, isa ang Diyos. Pero may 3 persona. Okay? Ako at ang Ama ay isa. Para makita nyo, sabi na, pag tinuloy nyo yung talata na yan, makikita nyo. Sabi na, nagsidampot ang mga Hudyo ng mga bato para siya batuhin. Ang sabi ng Panginoon Kristo, maraming mga bagay na mabubuting gawa na ipinakita ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang ibinabato nyo sa akin? Sabi ng mga Hudyo, sumagot ng mga Hudyo, sabi ng mga Hudyo, sumagot sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kaya ka namin binabato, kundi sa iyong pagsisinungaling, sa iyong pamumusong, sa iyong tawag nito, may tawag doon, may term. Na bagamat ikaw ay tao, sinasabi mong ikaw ay Diyos. Noong palang pinahayag na niya na siya ay Diyos. Pero hindi siya pinaniwala, hindi siya maunawaan. Bakit? Wala silang espiritu. See? Wala silang espiritu. Kung kilala na nila si Kristo, may espiritu sila, maunawaan nila. Yun ang problema, yun ang ano natin, punto. Hindi nila maunawaan. Kaya nga. Now, sa 1:6, talatang 53 hanggang 58, medyo mahaba to. Okay? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Tuloy. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tuloy. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman ay sa kanya. Sinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon po din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi katulad ito ng kinakain ng inyong ama, mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain noon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sa 53 ang sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. See? Now, nung marinig ito, talatang 60, narinig ito ng kanyang mga alagad. At marami sa kanila nagsabi, mabigat na pananalita ito. See? Sino ang makakatanggap nito? Talatang 66. Talo na tayo. Mula nooy, marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Tingnan nyo. At hindi na sumama sa kanya. Simula noon, tumalikod na ang mga ito. Hindi na sumama sa kanya. See?
Ito yung mga, pag binasa niyo yung Luke chapter 10, makikita niyo yan, sinugo ng Panginoon dala-dalawa. Yung mga yan, karamihan nandun. See? Tumalikod, hindi na nagsisama. Kaya nga nung lumapit siya sa kanyang mga alagad, ng 12, kayo, hindi ba kayo sasama sa kanila? Sumagot yung kanyang mga alagad, Panginoon, nasa iyo ang buhay. Saan kami pupunta? See? Marami ang tumalikod. Dahil sa mga kataga na yon, hindi nila maunawaan yung pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa spiritual. Nilagay nila ang mga bagay sa literal. See? Yun po. Ang ibig sabihin po rito, yung violente na kaganapan ng kamatayan ni Kristo, yung katubusan sa ating mga kasalanan, yung lahat ng kanyang kahirapan, pagkabubo ng kanyang dugo, kasi ang sabi ng Hebrew chapter 9 verse 22, lahat ng bagay sa kautusan nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang katabusan ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Walang katabusan ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. Kaya yun. Now, ang bahagi ng ating pananampalataya at pag-akap sa kamatayan ni Kristo na siyang nagdala ng ating mga kasalanan, ito ang bahagi ng pagkain, pag-inom ng mga bahagi ng dugo, pagkain ng kanyang katawan, na ang lahat ng yan tumutukoy sa isang spiritual na pananalita. Nakuha po ba natin? Spiritual na pananalita. Mauunawaan lamang ang mga bagay na spiritual kapag inilagay mo ang bahaging ito sa spiritual. Okay. Ang sabi ng talatang 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Yung kanyang sinasabi doon sa mga nakakarinig, Espiritu. At hindi yan maunawa ng literal na pag-iisip. Kinakailangan sa pamagitan ng spiritual, maunawaan mo rin yung kanyang sinasabi kung paano ang sistema ang tinatawag na pagkain at pag-inom na mayroong kaugnayan sa kanya. Okay. Parang hindi yata nakuha. No? Nakukuha ba natin? Parang malalim. Ha? Nakikita niya dyan, lumang kayo dyan sa taas. Laki ng Iglesia ni Cristo. Kahit sabihin mo ito, si Cristo Diyos, sinasabi ng Biblia, hindi sila maniniwala. Dahil sila, literal lang sila. Yung sinabi nila, pinaniwala nila, sinabi ni Cristo, ako may buto, ako may laman. Tao lang si Cristo. See? Hindi nila paniniwala nung sinabi, nakakita sa Ama, nakakita sa akin. Ako at ang Ama ay isa. Hindi nila paniniwala yun. Bakit? Wala silang espiritu. Nakukuha ba niyo yung ibig sabihin? Wala silang espiritu. At ang espiritu ito, nagmumula kay Kristo, simulang magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Nakukuha ba natin? Yun po yung totoo. Yan sinasabi ng Biblia. Kaya bang i-trace nyo dyan? 1:4:24, 23:24? Hindi na. Tingnan lang nyo. Bigla lang pumapasok yan. Okay, kung mahirap na, hindi na. Okay. Ang sabi ng 1:4, ayan, 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasa sambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at ang katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Okay, verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan.
Yun lang, mga katangi-tangian na karapat-dapat sa Diyos. Dapat. Pero tingnan mo, ipakita mo yan sa Biblia, lahat-lahat, yung talatang yan, ipabasa mo lahat doon, isa-isa, sa mga sumasampa, sa gitgitan, sa nagbabalihan, sa sumasampa doon, sa karo ng Black Nazarene, no? Sabihin mo yung mga ganyan, hindi nila maintindihan yan. Nakukuha ba ninyo? Kasi wala silang espiritu na mula sa ating Panginoon Kristo. See? Kaululan yun, na kahit sabihin nyo, pwede nyo igatong yan. Hindi yung panggatong yan. Walang kapangyarihan yan. Ang Diyos ay Espiritu. At ang hinahanap ng Diyos na pagsamba, sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. See? Kaya makikita nyo, marami mga bagay na mapapahamak. Balik tayo sa Efeso 1:13. Wala yata dyan. 14. Pengingan tubig. Efeso 1:13, 14. Nasa Kanya'y kayo rin naman, sino? Kristo. Nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, kay Kristo, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. After na magkaroon ka doon sa ibang salin, sa maliwanag na kay Kristo, tinukoy yung pangalan ni Kristo. Dito sa Kaniya, ang tinutukoy sa Kaniya dyan, si Kristo mismo. No? After na magkaroon kayo ng kaugnay sa Panginoon, tinatakan kayo ng Espiritu Santo. Wala pa yan, ha? Hindi pa siya bumababa. Hindi pa siya bumababa. Okay? Romans chapter 8, verse 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. See? Kaya kapag wala ka niyan, kakalungkot. Ano ba? Now, sabi diyan, sila ang mga anak ng Diyos. Now, nung bumaba ang banal na Espiritu sa Acts chapter 2, power, yun ang pinangako ng ating Panginoon Kristo. Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Isa na po dyan, yung bahagi ng tinatawag. Unang-unang kapangyarihan dyan, mangangaral ka . Yun. Mangangaral ka. Magsasaysay ka ng mga bagay, katulad ng nangyari sa kanila. Sinaysay nila sa iba-ibang mga wika. Yung kapangyarihan. Yun po, yung power. Yung sinasabi diyan. Power to preach, power to testify, to share the gospel, power na makaunawa ka ng katotohanan, power na ma-trace mo kung ang lumalapit sa iyo, error o hindi, power sa pamumuhay bilang isang anak ng Diyos, kapangyarihan to say no sa kasalanan. Ayaw ko, kasalanan yan. Maraming kapangyarihan. Yan po. Now, kaya nakakalungkot, sabi ko nga, ibang kapangyarihan ng, anong tawag dito? Ibang eksplanasyon. Yung pagdating ng banal na Espiritu. Pagbibigay kapangyarihan nyo sa kanya mga anak. Mga anak ng Diyos. Hindi yun baptism of the Holy Spirit.
Nabautismuhan ka na nung magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Kristo. Okay? Now, pangatlo, hindi ito baptism of the Holy Spirit. Hindi rin ito anointing of the Holy Spirit. Silang lahat nangapuspos. Filled. Pagbaba ng Holy Spirit, silang lahat ay napuspos. Verse 4, Acts chapter 2, verse 4. Andyan yan. Silang lahat ay nangapuspos. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila. At verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo na nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila. Yun ang resulta. Kita nyo? May kapangyarihan na sila ngayon. Naranasan nilang magsalita ng iba't ibang mga wika na hindi nila alam, pero naintindihan ng mga nakikinig. See? Yun po. Ngayon, pagka nakita nyo ngayon, makikita nyo, grabe. Kaya ang isang bahagi dyan, makikita natin, sa Acts chapter 4, verse 13, andyan yan, yung resulta, yung kapangyarihan. Ano? Wala. Pagkatapos nilang manalangin, 31, no? Nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita. Yun po yung yun po yung resulta. Sa Acts chapter 4, verse 13, ibabangan nyo sa verse 13, meron ba? Verse 13, makikita nyo yung resulta. Yung pagka napuspos ka ng banal na Espiritu. Yan. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila ay mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nakakataka sila at nangagkakilala nila na sila ay nangagkasama ni Jesus. Narinig nila yung karunungan na dito sa Bible dito, narinig nila nung mangaral si Pedro at si Juan, nakita nila yung bahagi ng kapangyarihang mayroon sila at napagtanto nila na ito palang mga ito kasama ng ating Panginoon Kristo nung nandito pa ang ating Panginoon sa lupa. Yan. Yun po yung bahagi ng kapuspusan sa panahon ng Pentecostes, hindi baptism of the Holy Spirit. Okay? Now, sa Acts, okay, pang-apat, laktawan na nando. Kinakailangan bang lagi kang nag-speaking in tongues para lagi kang nababaptize ng Holy Spirit? See? Pangkaraniwan na po ito sa kanila, paulit-ulit sila. Kinakailangan bang lagi kang nabubuwal para lagi kang na-anointing of the Holy Spirit? Kinakailangan bang lagi mong hinihingi na bababa sa'yo? Kasi, hinihingi po yan eh. Hindi pa kayo nakarinig niyan? Hinihingi po yan. Come, Holy Spirit, no, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Bago sila magano yan. O di kaya, come, Holy Spirit, fall on me now. Bumaba ka na sa akin. Come, Holy Spirit. Ano ba ito? Fall on me now. Tapos, meron pa eh. Sabi niyan, kalimutan ko na yung Come, Holy Spirit, fall on me now. Anoint me with thy power. Anoint me with thy power. Kaya paniniwala nila, kinakailangan, bago ako tumayo, anointing ako, na-anoint ako. Yung song leader, kinakailangan bago tumayo, na-anoint yan. No? Now, liwanagin natin, ano ba yung anointing? No? Ng Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng anointing? Ang anointing, pagpunas ng langis. Ang anointing, pagbuhos ng langis.
1 Samuel chapter 16, verse 13. Pagbuhos, paghirang. See? Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidla ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Bakit? Bata pa si Samuel. Edad pa lang mga 16, 14. Binuhusan na siya ng langis para maging hari. Bata pa siya. Pinili na siya, hinirang na siya, itinalaga na siya na maging ang hari ng bansang Israel. Minsan lang yun. Hindi pa ulit-ulit na kaya pag nabuhol kayo, anuhin ka, may ganyan. Hindi. Minsan lang maganap yung anointing. Pero yung filled by the Holy Spirit, lagi. No? Wala tayong baso. Pag pinuan mo ng tubig yon, makita mo, mayroong kalahati, mayroong gabang. Alam niyo yung gabang? Mayroong umaapaw. Yun ang tinatawag na filled, yung umaapaw na ganyan. Filled by the Holy Spirit. Yon. Ang inaanap nila, ma-filled ng Holy Spirit. Hindi anointing. Anointing minsan ka lang i-anoint. No? Hinirang. Maging ating Panginoon Kristo, hinirang. Ha? Ang ating Panginoon Kristo, hinirang. As Messiah. Luke chapter 4, verse 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magagandang balita. Isinugod niya ako upang ipahayag ang mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Ang ating Panginoon yan. Hinirang. Kaya nga tinawag siyang Messiah. Anointed. Minsan lang yun. Hindi pa ulit-ulit na ipapako sa krus. Hindi pa ulit-ulit na magsasagawa ng pagliligtas. Minsan lang. Ano po? Now, ano pa? 1 Peter chapter 1, verse 20. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at ang alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. See? Tinalaga na siya ng Ama. See? Kaya nga nandun na siya eh. Ang sabi ng ano to? Hebrew. Chapter 9, verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guyang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Minsan lang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Alam niyo kung anong ibig sabihin ito? Kasi nung araw, sa lumang tipan, ang mga tao para sa kanilang kasalanan, naghahandog sila ng hayop. Pinatutuloy yung dugo, pagkatapos sinusunog yung katawan. Pero sa panahon ng Panginoon Kristo, sa bagong tipan, sarili na niya. Minsan lang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan, doon sa Kalbaryo, upang dalhin ang mga kasalanan ng lahat. At yung minsan yan, sapat na. Hebrew 10:10, ano sabi yan? At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at yun ay sapat na. See? Kaya makikita po natin, ano bang mga kaganapan dyan? Paulit-ulit yan. Kaya pagka gano'n ng mga session, meron mga nag-antay na yan, magpapabuwal sila. Gusto nilang maranasan, lagi sila nabubuwal kasi anointing na yan. Saka mag-start na rin sila ng speaking in tongues. Okay? Now, last. Tingnan po natin. Pero alam ba nyo na kayo anointed na?
Ha? Sino nakaalam na anointed na siya? Anointed na kayo. Yung John 1:12, anointed na kayo. Karapatanan nyo na anak kayo ng Diyos nung tanggapin nyo siya. Yan. Mayroon na kayong tatak ng banal na Espiritu. Dahil tinanggap nyo si Kristo. Yun ang maliwanag po doon. No po? Now, tingnan po natin, pinakahuli. No po? Alam po nyo, hinahanap po sa Bible, yung kung Holy Spirit ang nagpapabuwal. Ha? Holy Spirit ang nagpapangisay. Okay? Luke chapter 9, verse 37 to 43. Tingnan po natin. Basahin natin mga minamahal, ha? Unawain po natin, ha? Yung panahon pong ito, kabababa lang nila sa bundok. Transfiguration. Okay? Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Okay? Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw, "Guro, nakikiusap ako sa inyo, tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki." Okay? Tuloy. Sinasaniban siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig, lubha po siyang pinahirapan at halos ayaw nang tigilan ito. Okay? Tuloy. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ito, ngunit hindi nila magawa. Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat mananatiling kasama ninyo?" Tinutukoy niya diyan, kanyang mga alagad. "Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?" At sinabi niya sa lalaki, "Dalhin ninyo rito ang inyong anak." Pansinin niyo, dalhin niyo rito ang inyong anak. Okay? Nang papalapit na ang bata, pinangisay na naman ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata, pagkatapos ay binigay sa ama. Nakita ninyo? Sinong may gawa? Yan po yung kapangyarihan. Kayang gawin po yan ng tao. Kayang gawin po yan. Na po? Pero ang dyablo ang nagsasagawa para lang iligaw ka. Abo? Yansin na natin. Matthew 7, last verse. "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit." Okay? Sa araw ng pag-uukom, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?" Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan." Okay? Ito mga minamahal, kung makititina po natin, mapapansin po natin, marami nakakagawa ng kababalagan. Nakita ko na po yan, pinapractice po nila. Meron silang tinuturuan, paanong pabagsakin, paanong ganyan. Pagkatapos yung nakakapagbagsak, umiiyak siya, nakita niya, kaya niya pala. Pinapractice nila yon, lahat ng yon. Pero ang problema, sino ang talagang nanghahawakan para dyan? Sa Biblia, makita natin, ang lahat, demonyo ang may gawa. Yung pagbagsak, pagbula ng bibig, pangingisay, demonyo ang siyang may gawa. Basahin ang banal na kasulatan sa leksikin nyo, wala kayong makikitang ang banal na espiritu. Maliban ng chapter 5 ng Acts, slain by the Holy Spirit dahil sa kanilang pandaraya. Sino yon? Si Ananias at Sapphira, pinatay ng Espiritu Santo. Ano po? Yun lang. Pero bukod doon, wala nang iba ng mga naganap. Okay?
Naunawa po ba natin? Parang ang hirap. Okay? So, hayaan natin ang banal na Espiritu. Ano po? Tandaan lang natin, yung kaganapan sa Pentecostes, kapangyarihan. Pagbaba, bawat isa mayroon ng kapangyarihan. Ano po? Andiyan na sa atin. Ngayon, nandito na banal na Espiritu. Yung presensya, andiyan. Kahit 3 lang kayo dito, nagkakaroon ng prayer meeting. Sabi, sila lang naman. Kami lang. Pero yung presensya ng Diyos. Naniwala ba kayo? Ang presensya ng Diyos nandyan, kasama namin. Matthew 18:20. Nandyan yan. Ano sabi ng Kung asan ang 2 at 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako kasama nila. See? Yan po, kapangyarihan. Diba? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na hinahayag mo po sa amin ang mga katotohanan. Salamat po na sa ganitong kaparaanan, nakita po namin ang mga bagay, Panginoon, na kung saan nagaganap po na po sa aming kapaligiran. Tulungan mo po kami. Sa ganitong kaparaanan, Panginoon, makapamuhay kami sa katotohanan, may share namin ang mga bagay na nakasentro, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan. Pagpalain mo po ang lahat ng ito. Sa bahagi ng aming pag-aaral, ito po ang aming dalangin. Masasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.